oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Aniya na ang 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpugasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. 1TV News Break. 1TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa 1TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome ang muhatod na usab kaninyo sa nagbagang mga balita sa 1TV News Break Misamis Occidental. Sa atong headlines, lungsod sa Luran nagsaulog sa kapistahan sa patron Senyor San Mateo. Lungsod sa Luran ipatuman ang EO number 39 ni Presidente Bongbong Marcos. 194 ka individual na pinaltihan sa smoking o anti-littering. Traffic accident number 1 gihapong insidente sa Usami City PNP. 1TV News Break. O karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa 1TV Worldwide News Break Misamis Occidental. Lungsod sa Luran nagsaulog sa kapistahan sa patron Senyor San Mateo. Gisugda na ang serye sa mga aktibidad sa kapistahan sa patron sa lungsod sa Luran. Human gipahigayon ang opening program niadtong Biyernes, September 15. Ana gayud ang presensya ni Mayor Juniper Encicrua atol sa opening program uban sa mga kaubang municipal official, mga empleyado sa munisipyo, mga national agency partner o hinigugmang katawhan sa lungsod sa Luran. Sa pakikinabi ni Mayor Encicrua nga iyang gidapit ang mga lungsuranon o mga bisita sa pagsaksi sa mga kalingawan gumikan kay ang gihanay nga mga aktibidad makalingaw gayud. Sama na lang sa motocross, Battle of the Band, live band nga libreng masaksihan og mga physical og environmental activity sama sa pandran o clean up drive. Ang Search for Miss Aluran Tourism 2023 gipahigayon September 19 o pagtapos sa selebrasyon September 20 kundin gipahigayon ang parada uban sa napiling Miss Aluran Tourism 2023. Gipasigarbo ni Mayor Encicrua nga isip kagikan sa mga bulanon dili na kinahanglan pang imbitaron, gumikan kay ang mga aluranhon mopadayon og mopakaon atol sa piyesta bisan dili kaila. Sa pista kada adlaw na activity. Kining September 19 man imong search, no? Oh, September 19 na search sa Misaluran pagka 20 field demonstration ay parade, no? Mga lain mga ahensya magnayaw dito pagka 20. Ang parade ko din yun sa parade karon ni parade sa Pining dayon sa 20 na napoy parade kay ang Reyna atong i-parade around the town. Nagasigpit ng mga lugar na mamista ta. Oh, mista ta din sa lungsod sa Luran. Magsaya. Magbibo ta, mangaon ta, no? Baluman ta nga kuan ang Luran pas kasagara mga bulanon. So dili na kinahanglan baka imbitaron, so kada balay bisag unsa ka gamay sa balay di sa Luran, dili gina mawad ang litson. Oh, naagi na ihanda. So imbitado ang tanan nga mo bisita, mamista ato sa kasulugan sa ato Senyor San Mateo. Senyor San Mateo, patron sa mga negosyante. Negosyante. Mga sa professional. Oh. Professional. 1TV News Break. Lungsod sa Luran ipatuman ang EO number 39 ni Presidente Bongbong Marcos. Ipatuman sa kagabanang lokal sa lungsod sa Luran ang Executive Order number 39 ni Presidente Bongbong Marcos pagkontrolar sa pagtaas sa presyo sa bugas sumay. Matud pa ni Aluran Municipal Mayor Encicrua
nga ipatuman gayud niya ang maong executive order aron sa tuyo nga mutuman gayud sa balaod ang mga rice dealer o retailer sa merkado publiko sa Aluran. Sumala sa executive order nga gipakanaog ni Presidente Bongbong Marcos, 41 ngadto sa 45 pesos ra gayud ang presyo matag kilo sa regular o well-milled rice. Alang kang Mayor Insek Rua, gikinahanglan ang sangpit nga iyo sa iyang lungsod gumikan kay bag-o lang gihapak og katalagman ang share line niadtong Disyembre sa miaging tuig. Usa ang agrikultura sa Aluran ang napiktuhan sa kalamidad, din mayurya sa mga basakan wala makakrapping og pila ka krappingan gumikan sa pagkaguba sa mga dike og mga kanal padulong sa basakan. Ato ang subayon na atong sundon ning kaning presidente nga ato ni sundon nga paubos gyud ang kuan tagaan nato o tax exempt ba ang mga namaligya para maubos ang ilang kuan kung gaabang sila sa publiko nga mga kuan ato sang walaon sa para maubos ang presyo. Hangtod karon nagpabili magyapon taas ang presyo sa gas. Nagpabilin kay mapamagipalit nila sa ilang kuan supplier, trader. Bisan og diay nga nasaitang Aluran na nagkagbasakan pero lisod gyapon. Lisod kay wa man ta katanom. Gumikan sa kuan. Gumikan sa baha, guba man atong dam, guba ato mga irrigation canal. So galisod yun. Pero sa man mahita mo Mayor, ang imong pag subay ninyo sa local government yun. Mag-meeting ni sa council sa committee sa Monday. One TV Newsbreak. Sa laing bahin, 194 ka individual na pinaltihan sa smoking o anti-littering. Miabot na og 194 ka mga individual ang naisyuhan og citation ticket sa Osamis City PNP bunga sa paglapas sa anti-smoking ordinance o littering. Matud pa ni Osamis City PNP Officer in Charge, Police Major Dennis Tano, nga ang nasangpit nga record natala sa Agosto hangtod Septembre 18. Kini nga record ipamatuod ni Police Major Dennis Tano nga ang kapulisan o ang Sinso Administration wala magtiaw-tiaw sa pagpatuman sa mga balaod o gibutangan gayud og ngipon. Sumala sa maong ordinansa, medyo taas na ang ipatumang penalty nga nagkantidad gikan sa 3,000, 4,000 o 5,000 pesos ang penalty sa makalapas sa first, second o third offense. Apil na ang pagkapreso. Busa awhag ni Police Major Dennis Tano sa mga usamisnon o mga bisita nga mutuman sa lokal nga ordinansa gumikan kay dili magmakuli pag-impusar nini ang kapulisan. Sige, ako na lang i-bat-bat ang ato accomplishment. Ha? So, sa imuhang giingon, sir, sa smoking in public, natay number of operations 64, leading to the arrest of 194. Ha? 194 violators sa smoking. Kani siya nga data from August 7 to September 18. Kani nga data na to. So for 1 month and almost 10 days, more or less. 1 month and 10 days. So for illegal drugs, nakakondukta og 3 operations leading to the arrest of 7 persons, including 2 minors. One TV Newsbreak. Traffic accident number 1 gihapong insidente sa Osamis City PNP. Nagpabiling numero 1 ang traffic accident sa mga insidente nga natala sa police blotter sa Osamis City Police Station. Walay dagkong krimen nga natala sa City PNP apan gikasubo ni Police Major Dennis Tano nga padayon ang pagtaas sa mga insidente sa traffic accident og pital pagayud ang uban ini. Sagad usab sa mga nabiktima sa traffic accident, mga single motor
o mga sidecar nga miagi sa inner lane sa highway nga gibawal gayud sa balaod. Busa padayon ang pag-awhag sa kapulisan nga likayan ang pag-agi sa inner lane sa highway o sa mga nagmotor single. Kinahanglan nga nakasuot gayud og helmet. Gipahinumdum usab ni Police Major Dennis Tano ang mga usamisnong motorista nga likayan ang pagmaniho nga expired na ang rehistro o way lisensya o kung aduna man gani lisensya nga expired na kini aron dili magdubli ang penalty. So, 8 focus crimes. Very minimal. Sir, In fact, gamay ra kayo. Ang pinakadako nga insidente na to dire, bisan pag ipunon ang 8 focus crimes, dili ka basta sa number of incident involving traffic. Non-index crime. Traffic accident, may pinakataas na to din sa Osamis. Mao na nga istriktohon yun na mo ang kaning implementation sa slow-moving vehicles and pag-implement sa mga traffic rules. Kaya nga mostly sa na-involve sa traffic accident, walay rehistro ang motor. And mostly sa na-involve sa traffic accident is motor single occupying fast lane. It's either mabundulan, ma-side sweep kay mukalit lang og swerve, or nagsunod sa auto dayon wala nakabrake. One TV News Break. Magkatonghan ay sa nagbagang mga balita sa One TV Worldwide News Break Misamis Occidental. Akong mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers o mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa One TV Worldwide News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sa manining musunod. Gloria Bazaar Osamis, Rizal o Bernard Brands, and Gloria Bazaar Orqueta Brands. Bryant Milling and Marketing, kumplito sa mga hagpis, poultry products o veterinary products sa mas ubos nga presyo. PC Portal Pagadian and PC Portal Cubit, your complete one-stop computer centers in Pagadian City. PCCS Portal Computer Sales and Services. PCCS. Ananahimutan sa Ledesma Street, corner Camino Street, Ozama City. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Ananahimutan sa Animas Street, Barangay Aguada, Ozama City. Osamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated, luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Osamis City. Pakikita ilang si Madam Yuli Prosianos. Park in Gobic Shop, Osamis Brands, mapalit ang pinakalamiang mga pan, cakes o kuban pa, diya lang sa Park in Gobic Shop. Yolincoln Jr. General Merchandise, Top Coffee, and imported Alhambra Sulira Light. GG Mall, ang sariling atin store in Osamis City. McDonald's Osamis, FYT Hardware Corporation, matawag sa telepono 521-0458 and 521-0246. Ilim Agricultural Supply, diya sa Laman, Osamis City, managed by Schumer Capio. Tugo Travel, Tugo Express, Tugo Freight Cargo, Osamis, managed by Mr. Anichu. Bisitahin usab ang One Computer and Printing Services, Tarpaulin Printing, Documents Printing, T-shirt Printing, Photo Printing and Video Editing. Ana sa Ricto, corner Ledesma Street, Aguada, Osamis City. Pakikita ilang si Johnny Boy. Attorney Mars Tapayan, Majority Floor Leader sa City Council, Osamis. Board Member ni Misyo Imilaylay, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan, Misamis Occidental. The most hard-working governor, Attorney Henry S. Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District, Misamis Occidental. Attorney Henry Indy Waminal Jr., City Mayor of Osamis. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa One TV Worldwide News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad Johnny Tommy ang muingon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Daghang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.
Mao kadto ato mga nagunang mga balita ug mga labas nga mga impormasyon. Kauban si Johnny Tome alang sa 1TV Newsbreak. 1TV Newsbreak. Hantud sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.